ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Eksakto en punto. Ha? 6:06 na pala, paring Ray. Paring Ray. Iya. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, November 28, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita. Saldico, kakasuhan ni Secretary Kiko Laurel ng DA. Alegasyon na sangkot si First Lady Lisa Marcos sa anomalya sa DA. Itinanggi. Health Secretary Ted Herbosa hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-resign dahil sa palpak na pamumuno sa DOH. Kung Sandro Marcos handang makipagtulungan sa ICI, haharap sa investigasyon. Hirit naman ni Alice Go na manatili sa Pasig City Jail, tinabla ng Pasig Court, ililipat na sa koreksyonal. E-bikes at e-trikes bawal na sa mga pangunahing lansangan simula December 1. At mahigit sa 100 minero na trap sa landslide sa Benguet na rescue na. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng mga balita, inihahanda na ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang kasong cyber libel laban kay dating Congressman Zaldico dahil sa umanay pagpapakalat nito ng fake news. Ayon kay Laurel, pinag-aaralan na nila ang legal na aksyon laban kay Ko matapos ang iba't ibang paratang nito sa DA. Kahit ng kalihim ang mga alegasyon nito ay pawang mga kasinungalingan at bahagi lang ng pag-iwas ni Ko sa sarili nitong kaso na may kaugnayan sa kontrobersyal na flood control projects. Itinanggi ni Tiu Laurel ang mga alegasyon ng hoarding at smuggling ng sibuyas na kinasasangkutan umano ng kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos na si Martin Araneta. Tinawag din niyang absurd ang pahayag na pinatigil niya ang isang hearing dahil sa report na nag-uugnay kay FL Lisa sa rice importation. Samantala, pinagre-resign naman ni Senator Alan Peter Cayetano si Department of Health Secretary Ted Herbosa dahil sa umano'y kapalpakan nitong gampanan ng kanyang tungkulin sa ahensya. Sa plenary debate sa Senado, kinuwestiyon ni Cayetano ang mga naantala at kulang na delivery ng bakuna kontra trangkaso o flu vaccine sa mga pamahalaang lokal. Ayon kay Cayetano, maraming magulang ang ayaw ng pabakunahan ng kanilang mga anak dahil ang dumarating na mga bakuna sa mga LGUs ay malapit nang mag-expire. Nako. Pino na rin ni Cayetano ang ilang taon ng kawalan ng survey at update sa mga case rate sa mga ospital na anya'y nagdudulot ng kalituhan sa billing o bayarin ng mga pasyente. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. O sige, call ako. Call ako. So, Mr. President, we will meet tomorrow. And I will bring an IT expert. You bring the list of the 160 hospitals and all of this case rate. Okay? No, sir, hindi pwedeng tungo-tungo lang dito sa Senate. Seryoso tayong pinag-uusapan. Sinong president ba yung pinatungkulan?
Hindi. President na yung sinabi eh. Yun talaga, kumbatsero, sa parliamentary procedure. Ah, You do not directly address the resource person, rather the presiding officer. Ayun. Yun pala yung president. Kaya nga lagi, Mr. Chairman! Oo. Samantalang ang kinakausap niya ay ibang tao. Ibang tao. Ayun. So yung ang hinamon talaga ay si Secretary Ted. At sumagot naman ng yes. Yes. Oo. So, isang linggo to, isang linggo. Isang linggo, ha? Isang linggo, ha? Nagulo tuloy yung buhok ni Secretary Arbose. Ba't ba nakauho ko? Ito nga pala, Senator Alan, pag nakasakmal ito, hindi kaluluba yan. Hindi ka bibitawan. Oo, talaga. Dapat Ayun. kilala nyo itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ayan. Abangan ang susunod na kabanata. Alas 6:11 na ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agriin kayon, gising na. Natanggap na ng Independent Commission for Infrastructure ang liham ni Kong Sandro Marcos na nagpapahayag ng kanyang kahandaan na makipagtulungan at humarap sa pagdinig ng komisyon. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, pagdedesisyonan pa nila kung kailan ipatatawag si Congressman Sandro sa investigasyon kaugnay ng flood control mess. Tatalakayin din anya nila kung ila-live stream ang gagawing pagdinig o idadaan sa executive session. Na naman? Una rito inakusahan ni dating ako Bicol Representative Zaldico si Congressman Marcos na umanay nagsingit ng 50.9 billion sa budget mula 2023 hanggang 2025. And we will have the commission, because right now, naghihiling sila. They would have to convene and decide on when the congressman will be available or for a hearing. I-live stream natin siya, sir. But right now, if you really read the request of Congressman Sandro Marcos, it was not stated there. So based on our rules, unless there's a request, formal request for an executive session, default will be live stream. Tino lang at gwapo tong si Attorney Brian Hosaka, Yuel. Kasi yung angulo ng camera dito sa ilalim Butas ng ilong ang Butas ng ilong Oo, talagang butas ng ilong. Buti gwapo talaga tong si Attorney. Kung kaming dalawa ni Kumbachero yun puro ilong na lang nakita. Puro ilong na lang ang nakita, ano? Ito na isiningit, parang talaga isiningit talaga yung camera para ginanon lang sa ilalim. Yung parang cellphone lang ni Giselle Ricaport yan Nahalata siguro tuloy yung height ni Giselle Ricaport. Ayan. Nakatingala pa si Giselle niyan. Pero yung sa sinabi na yon, so ang default daw ay live stream. Live stream. Pero pag ayaw ng resource person o nung iniimbitahan ay na mag-live stream at sa halip ay executive session. Parang ganun. So mula nang magsimula yan, wala pang gusto magpa-live stream. Wala ring napapanood at napapakinggan ang mga kababayan natin. Wala. Tungkol diyan sa ICI. Pagka ni-request nung resource person, kasi hindi naman sila akusado, ay pagbibigyan sila. Ayan. So ang guidelines pa lang ginawa nila, yun lang. Yun lang. Tagal-tagal pang ginawa yung guidelines, yun lang pala. Simple. Pero kung ako kay Congressman Sandro Marcos, papayag akong i-live stream yan. Mukhang ganun naman nabasa natin yung sulat ni Congressman Marcos, walang nakalagay na request. Ayan, na executive session. Para mas yung iba kasi specific, may request Siya wala. Sige, Congressman. At mas maganda para marinig mismo ng taong bayan mula sa iyo mismo. Ayan. Ang iyong paliwanag diyan. Alas 6:15 ang ating oras na imbag na bigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Ibinasura ng korte ang hirit ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na manatili siya sa Pasig City Jail. Kasabay ito ng kautusan na inilabas ng Pasig Regional Trial Court na maglilipat kay Guo sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Sa 4 na pahinang commitment order, ipinagutos ng Pasig RTC na agad i-transfer sa correctional si Guo, gayon din sina Rachel Carrion at Jamelyn Santos Cruz. Matatanda ang hinatulan si Guo na guilty sa kasong qualified human trafficking at sinentensyahan ng habang-buhay na pagkakakulong kaugnay ng illegal pogo operation sa bansa.
Sa mga nakulong na, alin ba mas gusto nyo, city jail o correctional? Parang yung ibang nakakausap ko, mas maganda daw sa correctional eh. Ibang Ba't kaya ibang- ayaw ni Alice go sa correctional? Oo, mas gusto niya sa Pasig City Jail. Yung Pasig City Baka Jail. sa bagay kasi kapag yung ganyan, yung kung may mga Matropa na. kung may mga friendship kung ka sa na bagay, sa isang lugar, Mahirap parang magpaalam, mahirap nang humiwalay eh. Tama, Oo. tama, parang tama. Yeah, ganun. Ang daling kausap eh. Alas 6:16 na ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Ipagbabawal na ang pagdaan ng e-bike sa mga main at secondary road. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, uhulihin Ayan. at i-impound nila ang mga e-bike na bumibiyahe sa major thoroughfares dahil nagiging sanhi ito ng aksidente. Bagamat target sana itong ipatupad mula December 1, sinabi nila Lacanilao na nais ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na maglaan muna ng 10 araw na information drive. Paalala nila Lacanilao, ang mga e-bike ay pinahihintulutan lang na gamitin sa mga pribadong area gaya ng subdivision o mga lansangan sa loob ng barangay. Kami! Ito nga yung definition po niya, saan ba siya pwedeng gamitin? Yes. Yung mga private na area, yung mga subdivision o yung mga sa loob lang ng barangay, no, kanto-kanto lang, ganun siya. Pero hindi po yung mga dinadaanan po ng talagang mga sasakyan. Okay. Main highway or secondary road para po maiwasan yung mga aksidente. Yung kahabaan ho ng Taft hanggang sa mula Baclaran hanggang sa pinakaduluduluhan, main highway ba yan? Secondary road po yan, pero marami pong dumadaan. So pwede rin yan ho. Hindi. Pwede yung hulihin dyan. So ibig sabihin, Secondary bawal road. din ang e-bike dyan sa Taft. Opo. Okay, malinaw. Opo. Talaga, parang Hinebra yan. Malinaw na malinaw. Tawagin mo nga uli si sige si nga. Asek para mas marami pa tayong itanong dyan. Oo. So hindi na kailangan irehistro. Nung nakaraang araw kasi ang binabalita, kailangan daw irehistro na yung mga e-bike. Mga e-bike, oo. Kung ililimit mo lang sa subdivision yan, ba't Ba't mo pa mo ba irehistro? i-rehistro? Hindi pwede. Wala. Ayawan na. Ayaw na. Actually, ang issue natin dyan, kumbachero, nung tayo nag-uusap-usap tungkol dyan, yung nagmamaneho ng e-bike, walang kaalaman sa pagmamaneho sa Totoo kalsada dahil wala naman silang mga lisensya. At maraming ngayong tricycle, 'di ba? Mga tricycle ngayon, e-bike pinamamasada. Dito sa Kwan, sa Maynila. Makapagal Boulevard. Ayan. Meron niyang garahe, may terminal may eh. terminal sila. May terminal, sabi ko. So paano 'yun? Paano yung ganun? Pero ako walang problema na irehistro. At dapat yung nagmamaneho ay may lisensya din. Kaya nga. So pero pwede mo nang Pwede naman ilabas pagka ganun. na. Pagka ganun. Kasi hindi lang sa naman, subdivision. Hindi naman yung e-bike ang may problema diyan eh. Yung nagmamaneho. Na hindi marunong sa batas Hindi, trapiko. sa batas trapiko. Halimbawa, yung wag na yung e-bike. Halimbawa ay yung ibang mga E-trike. 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 O kaya kahit na yung di yung electric kumbachero. Kahit na yung di-motor. Motorsiklo. Motorsiklo. Kahit na kung pa yun, pwede yun kung luko-luko na lukis yung nagmamaneho. Nasa Nasa driver nagmamaneho. talaga. Kaya nga si Senator JV ang gusto, kapag bibili ka ng motor, dadaan ka muna sa training. Sa training. Ayun. Ayan, sige. Isa sa mga requirements yun na magandang Mamaya. ipatupad. Ipatawag natin si Asik Lacanilao. Saka si lahat Lahat ng pwede ipatawag. natin. Ipatawag mo si Ara. Ara, mamarinig ka nga. Sabi ni Ara, bakit po? Magugulatin pa naman si Ara. Alas 6:20 ang ating oras. Masantos siya kabuwasaned sa kayo namin. Nagbangon kila. Ligtas na nakalabas ang 123 minero matapos gumuho ang bahagi ng bundok na kanilang minimina sa Camp 1, Akupan, Virac, Itogon, Benguet. Ayon kay Itogon Mayor Bernard Waclin, agad nakalabas ang 89 na minero matapos na agarang maalerto ng mga nasa loob ng minahan kaugnay sa landslides.
Sumunod namang nakalabas ang 34 kaya't lahat sila ay nakaligtas. Sinabi ni Mayor Waclin, lumambot ang lupa dahil sa sunod-sunod na pagulan sa mga nakalipas na araw kaya bumigay ang bahagi ng bundok. Dahil sa insidente, pansamantalang ipinagbawal muna ang pagpasok sa loob ng minahan hanggat hindi pa natitiyak na ligtas ito habang pinalilikas din muna ang mga residenteng malapit sa lugar. Alas 6:21 na ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa KCS Balita. Lakyam Diap Ithun 621 ng umaga. Manufacturing Corporation, ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:24 na ng umaga, tuloy ang mga balita. Umirit ang Makabayang Black na repasuhin ang live streaming guidelines ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Kabataan Representative Rene Luis Co, kailangang alisin na ang executive session na anyay lagi na lang hinihirit ng mga resource persons. Giit ni Representative Co, hindi dapat maging selective ang komisyon sa pagla-live stream ng mga ginagawang pagdinig kaugnay ng flood control mess. Kung totoo ang gustong mangyaring involved ang publiko sa pagpapanagot, kailangang i-rethink yung existing guidelines on live streaming ng Independent Commission on Infrastructure. Nanindigan naman si ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na nakasalig sa batas at jurisprudence ang kanilang guidelines at kasama rito ang pagbibigay ng executive session kung makakaapekto ang live streaming sa investigasyon. Kung mafo-frustrate yung investigation, then that is a ground for the commission to grant the executive session. And that is clear in our guidelines. I encourage everyone here to read our guidelines because those guidelines are based on law, based on jurisprudence, and even the pronouncements of the Supreme Court. Ang tinig ni Executive Director Attorney Brian Hosaka na dati ring tagapagsalita ng Korte Suprema. Alas 6:26 ang ating oras. Mayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Nagkaisa ang malalaki at pangunahing business group sa bansa na hikayatin ng gobyerno na magsagawa ng mandatory lifestyle check sa lahat ng public officials. Layon daw po nito na mapalakas ang pananagutan at mas maging epektibo ang paggamit ng SALN bilang panlaban sa korupsyon. Matagal kasing naibaol yung SALN na yan, kaya matagal din na namayagpag tuloy. Tapos dati magkaroon na rin tayo ng ganitong umiikot lang bumabalik-balik lang yung cycle yung cycle, balita, yung mga panawagan para sa lifestyle check. Ito na naman. Parang ang nangyayari yung mapapagod yung every 6 years ganun. Ayan, iikot. tapos balik na naman. Oo. Kabilang po sa mga nakiisa sa panawagang ito ang Justice Reform Initiative, Finance Institute of the Philippines, Institute for Solidarity in Asia, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Yan. Shareholders Association of the Philippines, at 2x2. Hindi kasama. Nauna na kami dyan. Oh. Sa isang joint statement, sinabi nila na mas madali ngayon ang lifestyle audits dahil nakikita sa digital footprint ng mga opisyal ang kanilang paggastos, biyahe, social media activity at pagmamay-ari ng luxury assets. Yun nga apakadali nga ngayong tingnan ang lifestyle ng mga tao Talaga. Samantala, hinikayat din ng business group ang publiko na maging mapagmatsyag, mapanuri. Ano pa? Matanglawin. Hindi sinama ni Kisses. At Kisses, agad na mag-report ng anumang napapansin na labis o hindi may paliwanag na yaman ng mga opisyal. Ito nga yung sinasabi natin, di ba?
Pag may nakita kayo diyang Lamborghini, oh, adi picturean nyo, videohan nyo kagad. I-check, kanino ba ito? Kanino ba itong Lamborghini sa na mga, to? sa mga nakatira sa mga subdivision, kapag kilala ninyong public official yung nandyan, Pwede nyo i-report yan. pwede nyo tingnan ko ano mga gamit. Tapos o kaya kung may bagong lipat dyan, may bagong nagpapatayo dyan, malalaman nyo naman kung sino yan Dahil mag-re-rehistro yan sa Homeowners Association. Paano kung hindi nakapangalan? Hindi nakapangalan sa kanya pero siya yung laging nandun. Nag-i-inspection sa construction. Walang tumbuhangin. Dagdagan mo simento. Bilang ko tumbuhangin na to. Ayan. Hindi nakapangalan sa kanya pero araw-araw siya ang nag-i-inspeksyon sa construction na parang siya ang architect o engineer. Di ba? Malalaman yan. Madali lang Hindi makakalusot sa amin yan. Hindi. Amin pa. Dati kaming mason. Construction worker. Speaking of statement, Kumbachero, in a joint statement, the Philippine Business for Education, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, COCOPEA, and the Association of Foundations said, we reiterate our confidence in Secretary Sani Angara sa amin pong ipinagdidiinan ang aming pagtitiwala kay Secretary Sani Angara and the current team of DepEd at sa kasalukuyang team ng Department of Education whose commitment na ang kanilang commitment to transparency sa ano ba yung transparency? Tinatagalog ni Mother yan yung transparency naaninaw liwanag nakalantad ayan lantad nakabilad data-driven policymaking and collaboration provides the stability needed to advance key reforms. Ayun. So sabi nila ang kanilang pagtitiwala ay hindi nagbabago kay Secretary Sani Angara. Meron ho kasi mga mukhang may efforts may international effort. May demolition job laban kay Secretary Sani Angara. Bakit ba? Natatakot ba kayo kay Secretary Sani Angara? Tahimik nga yung tao. Tahimik nga ang tatrabaho Tatrabaho lang ng trabaho. Naman. Samantala. Ikaw pala muna. Ako muna. Naging emosyonal si First Lady Liza Araneta Marcos nang masaksihan ng mga pasyenteng nakahiga sa folding bed sa hallway ng Bogo City Hospital. Ayon kay FL Liza, ang nakita niyang kondisyon ng mga pasyente tanda ng agarang pangangailangan para sa karagdagang resources lalo na sa medical staff na anya ibinubuhos ang kanilang buong puso sa pagsisilbi sa bayan. Sa ngayon, meron ng mga bagong higaan, operating table, ECG machine at iba pang equipment sa nasabing ospital, bagay na ipinagpapasalamat ni First Lady Liza Marcos. Kitang unang ginang ang naturang upgrade ay dagdag na suporta para sa mga hospital personnel at nangangahulugan din na mas matututukan ang mga pasyente. Isinusulong ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa Senado ang panukalang mas palakasin pa ang papel ng Anti-Money Laundering Council. Sa ilalim ng Senate Bill 1557 na inahain ni Senator Lacson, mas nadaragdagan pa ang kapangyarihan ng AMLAC palawakin ang sakop ng mga individual na sangkot sa financial crimes at baguhin din ang listahan ng money laundering offenses. Ayon sa Senador, layon din itong paigtingin ang papel ng AMLAC bilang Independent Central Anti-Money Laundering at Counter-Terrorism Financing Authority ng bansa. Gihit ng Senador, ang naturang panukala ay tugon sa mga financial crime na lumantad sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control mess. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Humahataw sa komentaryo. 2x2. Magbabalik po kami. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check beat, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2.
Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos! Nanawagan sa pamahalaan ng 6 na malalaking business group sa bansa na magpatupad ng mandatory lifestyle checks sa mga opisyal ng pamahalaan dahil hindi sapat ang kanilang salin para maamoy ang katiwalian. Iginiit ng Makati Business Club at ng iba pang business groups na hindi sapat na isapubliko ang SALN ng mga opisyal dahil nananatili lamang itong symbolic records sa halip na epektibong pamamaraan laban sa korupsyon. Idinagdag ng grupo na mas madali na rin ngayong magsagawa ng lifestyle check dahil accessible na ang digital footprints ng mga opisyal ng gobyerno na makatutulong para masilip ang kanilang paggasta o spending patterns, mga luho, luxury assets, at maging ang mga biyahe, business class, Ayan. at social media activity. Ang apela ng mga negosyante ay ginawa higit 1 buwan matapos na alisin ni Ombudsman Crispin Remulla ang restrictions sa pag-access sa SALN ng mga opisyal na ipinatupad noon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Isyu ng katotohanan. Dos por Dos! Dos! Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos! Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos! Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos! Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos! Walang sinasamba pale, maniwala ka. Dos por Dos! Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos! Dos por Dos! Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Oy, totoong Friday na ha. Today is November 28. 28. Sweldo! Swelday! Sweldo na po ng ating mga manggagawa. Oo, dahil ang ano pala, linggo at 30, no? Ayun, linggo. so sweldo na ngayon. Huwag nyo nang yung iba sasabihin Lunes na. Hindi pwede yan. Dapat maunang ma-advance, di baling ma-advance. Huwag lang ma-delay. Huwag lang ma-delay. Uy, happy birthday pala kay Kuya Chris Mananis. Chris Mananis, Kuya Chris Mananis, birthday. Kumusta ba ang mga eroplano natin dyan? Kumusta ba ang mga Boeing? May mga bagong Boeing ngayon, kumbatsero. Si Kuya Chris gumagawa nun. Talaga? Oo, kaya nga ayokong sumakay muna kayo sa Boeing. Chris Mananis, happy birthday. At saan ba handaan? Wala bang handaan dyan sa, nasaan ba siya? Sa Everett. Sa Everett, kumbatsero. Andun yung Boeing eh. Andyan sa Ford Everett. At magandang morning din at happy birthday kay DOTR Undersecretary Steve Pastor. Aba. Yusek Steve Pastor. Pastor, ha? Happy birthday. Happy birthday. At sa lahat ng nagbe-birthday dyan, alam namin na mabigat na mga nangyayari sa bayang ito ngayon. Pero ganun talaga. Totoo yan. Ganun talaga. Minsan isipin na lang natin, ituloy lang natin ang ating buhay. Hayaan natin gumulong ang proseso. Tapos pag may konting oras kayo, makijab-jab kayo sa social media. Pero dapat may batayan ng inyong mga sinasabi. Hindi yung nabasa nyo lang kay ganito. Naniwala na kayo. Sabi ng vlogger na ganito. Ganyan yan eh. Hindi. Kailangan na priority pa rin natin ang ating regular na pagtatrabaho. Ang ating pamilya, of course. Kung meron kang relihiyon, ang iyong pananampalataya. Yan ang mga uunahin natin. Yung mga gulo sa politika,
Mahirap na ilagay natin. Isipin natin, tayo magpapatigil dyan. Nako, oo. Hindi natin kaya yan. Saka magpapakamatay ka para sa isang politiko. Nako po. Kalokohan yan. Nako po, nanang ko po. Huwag niyong gagawin yun. Mamasata ka na lang. Kung i-try, ituloy ang buhay, ituloy ang trabaho. Kung birthday mo ngayon, maghanda ka. Maghanda ka. Birthday mo. Bukas, birthday ni G-Boy. Ayan. Si Gabriel Rafael Baha. G-Boy, maghanda ka. Maghanda ka, bukas. G-Boy. Happy birthday. Si Tatay Boni Aporot, Bonifacio ka. Sa linggo pa birthday mo. Ngayon pa lang, maghanda ka na. Si Boy Gonzales, bukas din ang birthday ni Boy Gonzales. Ngayon pa lang, magpapakain na. Ganun? Oo. Anong Mother, klase diba? talaga? Tama ba, Mother? Habang malaya ka pa, magpakain ka. at magandang umaga at happy birthday din kay Mayor Andy Lacson. Andy Diyan Lacson. sa Concepcion, Tarlac. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Parang may nagtaas ng kilay ha. Si Congressman Terry Ridon nagsasabi na wala daw pong legal basis ang LTO para i-impound ang light electric vehicles gaya ng e-bikes at e-trikes sapagkat meron na raw pong batas dyan. Meron daw pong batas na ang tawag ay Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law na malinaw na nagsasabi na ang LEVs o light electric vehicles intended for exclusive private use are not required to register with the DOTR and its attached agencies including the LTO. Kaya ang sinasabi nitong si Congressman Terry Ridon, mali ang gagawin ng LTO. Na irirehistro ang mga tsaka electric vehicles. Saka i-impound yung mga electric vehicles. Kausapin natin ang ASEC. Ang Forever Marcos. Ang Forever Marcos. Forever to. Forever yung yan. iba bumaligtad na. Ito hindi. Yung iba bumaligtad na. Yung iba dati maka Marcos pero ngayon iba na, maka Sara na. O kaya ito kahit nung panahon ng panahon ng mga Aquino, pangalahon ng Arroyo, ito ay Marcos talaga. Marcos pa rin. Marcos pa rin. Sabi po natin si ASEC Marcos pa rin. Ba't naumpisahan kasi natin yun ASEC Marcos Lacanilao. Sir, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka-Jerry. Magandang umaga po, Katunying, Ka-Jerry. Andiyan na kayo sa opisina? Ang aga nyo na pumasok? Opo, alam niyo naman pag probinsyano sir, maaga gumigising, wala naman akong ginagawa sa bahay dito sa Manila. Kaya pumapasok po ako kadalasan dito alas 6. Alas 6 pala. Nako, may naman. hiya pala mga empleyado ng LTO sa inyo pagka kayo pinakauna dyan. Opo. Pero sumusunod naman na po yung iba, maaga na rin yung iba. Maaga na rin. Saka ang kagandahan. Marami kami natatapos po kasi pag maaga. That's one. At number two, pag maaga ka umalis ng bahay, hindi pa masyadong traffic. Opo, tama po kayo. Okay, narinig niyo po yung pahayag na ito ni Congressman Terry Ridon. Binasa po namin. Ang kanya pa sinasabi, hindi pwedeng mas mataas pa ang memorandum circular ng DOTR o LTO kesa sa batas. Okay. Unang-una, ano po ba yung gagawin nyo? Ano ba yung gagawin nyo na... Ganito po yun. Kahapon nga po doon sa budget hearing, nabanggit ni Senator Raffy Tulfo yung concern regarding sa e-bikes na nasa major highways. Sa totoo lang sir, aminin natin, talaga nagiging problema yung mga kababayan natin na tumatakbo sa main highway o major thoroughfare na nagiging sanhi ng mga aksidente. Sana tingnan din ho yung datos. Napakataas ho ng datos na naaaksidente sila. Sa atin naman yung road safety ang importante, buhay ng tao, hindi yung kung ano pa man. So,
Kaya sa amin, agad ko po na sinabi po kay Secretary Banoy nung kami po ay nasa Senate hearing, sabi ko, pwede po tayo implement na po natin, hulihin natin yung nasa major highway para maiwas muna sa maaksidente at ma-educate yung mga kababayan po natin. Kasi talaga pong mataas po yung rate ng aksidente nila. Major and secondary highway road. Opo. Okay. Ano po bang gagawin? Yung dapat irehistro ang sasakyan, ganun po? Yung pong pagsa-rehistro ho ng sasakyan, ng e-bikes, pabor po ang LTO dyan at ang DOTR. So, yun po yung inaayos po namin, yung mga legal basis para po mairehistro at maglisensya yung mga kababayan natin na gumagamit po ng mga e-bikes. So ngayon, isang ano po natin, alam ko po Katunying, maraming magagalit sa akin dyan, pero kailangan ko pong gawin yan kasi mas mahalaga po yung buhay kaysa naman ano paman. Kaya di baling magalit sila, importante ligtas naman yung pamilya nila, anak nila na gumagamit ng ganyan sa highway, kasi kung mabangga sila talagang malaking disgrasya po. Ito po, may pinapakita po kaming video, nakikita nyo rin. Ito bawal na bawal Osmeña Highway ito Osmeña Highway, kita nyo naman, no? Yan mismo, at sigurado mas malaki ang possibility na wala ding lisensya. Tinan nyo naman sumingit. Tinan nyo sumingit. Pero pagka po yan, natumbok po bigla yan, aksidente, talagang madisgrasya po nga abutin nila. Kaya napakaseryosong bagay. Pero teka muna, Asek, paano natin masisigurong magiging ligtas sila kung nakarehistro ang e-vehicle o yung e-trike niya? Ano ba kasama ron? I-define po natin doon, Sir Jerry, kung saan sila po pwede. Kung saan sila, paano sila tatakbo, kung saang lugar. Pero sa ngayon po kasi yung binabanggit na doon sa Ibida Law, ang ano po kasi noon, for private use, for private area, subdivision, yung mga inner roads sa barangay, wag naman po sa highway. Wag nating ilagay ang buhay ng mga kababayan natin sa delikado at ipilit natin yung mga ganon. Pero kung irerehistro na, pwede na rin silang lumabas, pero hindi pa rin sa major highways. Hindi pa rin po sa highway. Opo, sa Sir Jerry, hindi pa rin po sa main highway. At syempre, kailangan siguradong yung magmamaneho ay may lisensya. Opo, tama po Ibig kayo. sabihin, may lisensya, marunong talagang magmaneho at dumaan sa training. Opo, tama po kayo. Kasi katulad po nito, yung binabanggit ko kanina, Asik, ang mga LGU, marami pong LGU, ang sila mismo yung bumili ng mga e-trikes. Ipinamahagi. Ginawang tricycle, pamasada. Ginawang tricycle. Yung nagmamaneho, walang lisensya, yung e-trike, hindi rin nakarehistro. Kaya, nakakatakot pag nakatabi nyo sa kalsada, sa totoo lang. So, ako po, for one, maaaring hindi sumang-ayon yung iba, pero ako po, isang-ayon ako na irehistro po yung mga ito. Opo. Tapos, yung magmamaneho ay tiyakin na lisensyado. Opo. Kasi kapag po lisensyado yung pong nagmamaneho, maiintindihan niya yung saan lang siya pwede, kasi yung road safety din na ituro sa kanya. Kaya kung sa rehistro naman, talagang para ma-monitor natin lahat ito at talagang maiwasan. Sa totoo lang naman po yung naging sanhi nito nung sinimulan nilang patakbuhin sa mga major highway. Kaya nagkaganyan. Tingnan nyo naman mga bata minsan. Nung isang araw nga sa amin sa Batangas, muntik kong matumbok. Gabing-gabi biglang tumatawid sa gitna ng highway. Na hindi nila maintindihan. Yun po yung nagiging... Pero kasi marami dyan yung binanggit ni Kumbachero kanina, dating mga tricycle,
pinalitan ng e-trike, e-bike. Yun ba'y under ng LTO? Di ba ba't sa LGU sa po LGU eh. Eh, Kaya nga, paano Opo. magiging setup sa ganun? Kaya susulat po ako ngayon kay Secretary John Vic. Hingi rin ako ng tulong sa kanya para ma-inform ang LGU regarding dito. Pero napansin ko kanina madaling araw, meron na hong mga LGU na nag-post na tumatalima sila. Gusto rin nilang maiiwas itong mga to na tumatakbo sa major highways. Hindi, yung e-trike ba, kumbachero, yung e-trike LGU, di ba? LGU, Yung LGU, tapos yung tricycle, LGU talaga. Pero yung motorsiklo na nakakabit dun sa sidecar, LTO yun eh. LTO po, tama po kayo. Yung motorsiklo. Pero yung e-bike, pang LTO yun. Ang e-bike po kasi yun nga po yung pagbabawal natin na tumatakbo sila sa major highway tsaka sa secondary road. So yung pag-regulate po dun sa e-bike, kami po yung magre-regulate. Pero hihingi kami ng tulong sa LGU, especially kasi may mga LGU po talaga na tama po kayo, bumili ho ng mga e-trikes at ginagamit. Ngayon yung e-trikes na nabili nila, tumatakbo minsan yung driver, tinatakbo rin ho sa highway. Ayun. At ginagamit pa hong pamasada minsan. Opo. Kailan po ito gagawin? Yung full implementation ng paghuhuli sa kanila? Opo, magsa-start po ako ng December 1. Pero yung talagang full implementation na buong bansa, talagang pipilitin ho namin na within December or hanggang January 1. Pero December 1 po yung major highway, manghuhuli na po kami. Manghuhuli, Saka yung mga tricycle naman talaga, hindi ba dinidiscourage sa mga major thoroughfares? Talaga? Opo, bawal opo. naman Tricycle, talaga. kahit Bawal din electric naman po man o hindi electric. Oo. Kaya lang ang problema, sa Metro Manila, makapaghihigpit tayo ng ganyan, Asek. Pero sa probinsya, tricycle nasa highway eh. At nasa fast lane pa. Fast lane. Pag patatabihin mo, ayaw. Mumurahin ka pa eh. Meron nga po kaming natanggap din ng mga reklamong ganyan sa may parting Rizal. Kaya agad po kaming humingi rin ng tulong sa LGU para po mahuli din yung mga yan kasama ang LTO. Mahuli po yung mga tricycle din naman na tumatakbo po sa highway. Ayan, nabanggit ninyo yung Rizal. Ayan, mula Angono, Binangonan, Baras, hanggang Pililya, yung buong kahabaan na yan, ang daming tricycle ho dyan, highway yun. Opo, tama po kayo. Kaya talaga naman po talaga ang punto po kasi dito yung road safety Kaya po importante na mapa-tricycle man o mapa-e-bike, talagang wag po sila sa main highway. LGU talaga dapat na mag-implement dun sa ganun Pwede sila tumawid pero yung bumaybay talaga sa national highway bawal At hindi lang diyan sa Rizal yan, halos sa lahat. Nueva Ecija, Bulacan. Naku, daming aksidente diyan na Asek. Napakarami aksidente. Dahil sa siga yung mga tricycle Opo, ang taas po ng rate ng lalo na po, tama po kayo, tumatakbo kasi sila sa highway. Okay. Isa na lang po, Asek, yung pong kahapon na-discuss na namin ni Assistant Commissioner Jet Maronilla, yung reklamo o parang sentimiento ng mga dealers ng imported vehicles, yung imported luxury vehicles, pero gray market daw, sabi ni Asek, ni Ascom, gray market. So, ang kanila pong sentimiento, dumaan naman sila sa proseso Kaya nga nakarehistro, tapos kaya nga nabili dahil sa nairerehistro sa LTO. Ano ba ang sagot nyo doon sa reklamo na yun na dumaan na kami sa proseso, nabili ko na nga ito, 5 taong ko nang ginagamit to. Bigla akong kakawayan at sasabihin ng LTO, oy, i-check namin yung papeles mo. Ayan, Paano po yun? Opo. Ganito po kasi yan, di ho ba nagkaroon ho ng problema, lalo na yung nagsimula po yan sa Bugatti na hindi po pinroseso ng tama sa Bureau of Customs, tapos
Nairehistro. ho sa LTO sa totoo lang ho napalusutan sa LTO. So sumunod din po yung mga diskaya at kasama na po itong 4 na nahuli ko na Lamborghini tsaka Ferrari. Ang ano po kasi dito, kitang-kita, yes, tama po kayo, meron silang papel sa LTO. Pero kung makikita ho nyo, kagaya nung Lamborghini na dilaw na nahuli ko, ang tax payment na nakalagay, Similac, gatas. Mali. Alam mo ninyo nung araw, Katunying, ang NCR po kasi, pag ang papeles ng imported na auto, NCR, napakatibay. Hindi ko lang lubos maisip na bakit nagkagano ng NCR na lahat ng mga kalokohan, katarantaduhan na ginawa sa papeles, napunta dyan. Pero Kaya saan ho ang po, problema nun, Asek? Kung nairehistro, ito, buyer in good faith yung gumagamit, binili niya sa dealer, tapos sabi niyo nung bosisiin niyo tax pala ng gatas ang binayaran sa customs. So yung buyer wala na sagutin doon. Ang may problema na ron yung dealer at yung kanyang mga nakatransaksyon sa LTO man o sa Bureau of Customs. Opo, kaya po mangyayari po dyan, itina-turn over po namin sa Bureau of Customs. Sila po ang mayroon pong jurisdiction para po sa paglilinaw niyan. Lalo na kung may mga unpaid taxes na dapat na ayusin. Kaya po sa amin naman sa LTO, ang ginawa po namin nung naupo na po ako, inayos ko dahan-dahan, in-identify ko po kung sino yung mga taong involved. Kaya nga po yung regional director ng NCR ay pansamantala na nire-assign ko muna, nirelieve ko po siya sa pwesto niya at para ho maimbestigahan pong mabuti, lumabas yung mga totoong taong involved po dito, pati yung sa mga diskaya na kotse. Kasi yun po chain reaction siya, sir, pati yung kaya yung mga imported, talaga pong marami pong gumawa ng illegal. Illegal. Pero kailangan matrace, tama yung ginawa nyo, Asek. So, yung papel na galing sa customs, authentic o pineke, Asek? Kasi nairehistro I-rehistro ng LTO. Meron po, sir, na pineke. Meron din naman po na yun nga po, iba yung under declaration o misdeclaration. Opo, imbis na kotse ang nakadeclare gatas, meron naman po kagaya po nung Bugatti. Baka gatas ng kalabaw pa. imbis na sports car, pick up. Ganon? Magkano lang ho binayaran sa Bugatti, Asek? Hindi ko lang po alam yung eksaktong amount. Pero maliit talaga, maliit lang. Maliit lang po, maliit lang. Yung Bugatti, magkano yung Bugatti, yung huling binili mo, kumpatsero? Si Asek ang mas nakakaalam yan. Mas maraming sports car si Asek. Asek, magkano yung Bugatti? Magkano yung Bugatti? Nasa 150 million po ang value nun sa abroad. So, ang tax payment nun, almost the same. Grabe, no? Tapos ang binayaran dito sa Bugatti, yung nandito, pang pick up lang, kung ang pick up mga 2 milyon, 2 milyon lang binayaran nun. Opo, ganun. Yun nga pong Ferrari, kung natatandaan po ninyo, yung nahuli kong dilaw na Ferrari, ang declaration niya, yun po, may CP, pero ang declaration $50,000 or 2.5 million. Saan ka naman makakita ng Ferrari na 2.5 million? Kahit sa abroad, wala. Asek, sa mga katulad nyong mahilig sa laruan na ganyan, talaga bang ayaw nyong may nakakabit na plaka? Yun na nga po ang problema, sir. Marami po ang bayan natin na walang plaka sa harap. Pero hindi po dahilan kasi yun Kailangan nilang ilagay. Kung kinakailangan nilang mag-import ng plate holder, kailangan po nilang ilagay. Kasi doon namin nahuhuli, sir. Pagka pinara namin, walang plaka sa harap, tapos pag verify din namin sa Bureau of Customs, dahil nga po yung magandang relasyon namin sa Bureau of Customs, nalalaman namin walang tax payment. So, napapadala namin sa Customs. Pwede ba sa likod na lang, halimbawa, kaya ayaw namin bumili ni Kumbachero ng Cherry Tigo ako, Luxury Edition. Pangit, may plaka sa harap, Ferrari, tas may plaka sa harap.
harap. Ang pangit. Last question. Oo, opo. Last question na lang po, Asek. Ano ba talaga ang tamang pronunciation? Lamborghini o Lamborghini? Sa akin po, Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini Hindi talaga. G ha. Kasi may tatlong kahilingan daw pagka Genie. Yung Genie pong alam ko doon sa may kainta eh. Asek, salamat po. Magandang umaga. Thank you, Asek. Salamat po. Salamat. Si Assistant Secretary Marcos Parin Lacanilaw ng LTO. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Number 1. Oy, dun po sa mga taga Barangay 176, Phase 4B, North Caloocan. Uy, kumusta kaya si North Mayor Caloocan. Along Malapitan Mayor dyan? Along! Mayor Along, magandang morning! Good morning. Diyan po ang Si ating... Kong Oka. Kumusta si Kong Oka? Si Kong Oka. Kong Oka. Kumusta kayo dyan? Pasko Panalo, nandiyan po sa Barangay 176, Phase 4B, North Caloocan. Nakakita kayo ng gwapong-gwapo dyan. Yan na po yun. Lapitan nyo kagad. Sabihin nyo, nakikinig kayo sa DCRH. Asan nyo na po ang inyong mga radyo at ang ating word of the day Ay! statement. Yan. Statement. Oy, mag-iingat po tayo ha. Katulad halimbawa nitong lumabas sa balita, kumbatsero, na mayroong isang Toda. Toda president na journalist din daw. Oo. Nag-file po ng kaso sa ilang mga opisyal ng gobyerno, former congressman at mayor, diyan po sa Pangasinan. Pangasinan, oo. Ang ipinakita niya doon sa final niyang kaso sa ombudsman ay mga picture na hindi naman yung aktual na proyekto, kumbatsero. Oo nga. Kasi yung proyektong tinutukoy niya, mga tapos pala. Oo. Kaya nga. Kaya ito daw pong si former Congressman Toff de Venecia at si Mayor Kalugay ng anong bayan tong si Mayor Suwal? Magpa-file ng kaso. Magpa-file ng kaso laban dito sa ano pangalan, kumbatsero? Si Jaime Aquino. Jaime Aquino. Oo. Kami po ay naghihikayat sa mga tao araw-araw, no? Sabihin natin na pag may nakita kayong mga ghost project, kung sigurado kayong ghost project yan, isuplong natin sa mga otoridad. Kasuhan kung dapat kasuhan. Kaya lang, mayroong mga nagiging enterprising eh. Gustong kumita. Maggagawa ng ganyang mga istorya. Tapos sasabihin dun sa contractor o sa congressman o sa mayor, pag hindi ka nagbigay ilalabas ko to. Yun ang problema. Yun ang problema. Kaya sabi alangan naman kayo lang ang kumita. Kailangan kumita rin ako. Yun ang matindi. Kaya magsasampa daw po ng kaso si Congressman Toff de Venecia at si Mayor Kalugay. Oo, yung kampo ni Congressman de Venecia. Dahil ito pa lang si Jaime Aquino dati nang naaresto ng NBI at PNP. Dahil sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Tapos ayun, parang binabansagan do sa kanilang lugar na ayun. Ayun ang isa ring kasiraan sa media, kumbatsero. Dahil siya ay nangingingi. Kilalang media extortionist. Naku po. At watchdog extortionist na umiikot daw po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para manghingi ng pera o mangikil kapalit ng hindi pagpapalabas ng negatibong ulat. Yan ang problema. Natuto silang gumawa gawing armas ang issue. Ang media reporting. Pati yung media, no? Nako, yung po mga kababayan. So, again, just to emphasize mga kababayan, tayo po ay dapat na maging mapagmatsyag. Yun yung salin, di ba binanggit lang namin sa inyo kanina, kapag nakita nyo na
itong sasakyan na to na Lamborghini pasok ng pasok ko dito. Kaya meron ding Ferrari, may ganito, pero lumabas yung salin niya, wala. Ayan. Yung politiko. Yun, suplong natin yun. natin. Pero wag niyong gagamitin na meron ka nito kilala kita dito ka nakatira sa ganito lagay ka. Magbigay ka. Wag ganon. Wag niyong gagawin 'yon. Wag niyong gagayahin itong ginagawa nitong hinayupak na to. Nako, Sus Mariano Kaindo. Nanang ko po. Paano? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Araw ngayon ng Friday, November 28, 2025. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Lifestyle audit sa mga opisyal ng gobyerno. Hirit ng 6 na malalaking grupo ng mga negosyante. 2 contractors na sangkot sa Ghost Flood Control Projects sa Bulacan, kinasuhan ng BIR. 8 opisyal ng DPWH Mimaropa nagpasok ng not guilty plea sa flood scam. ICC didesisyonan na ngayon. Kailan? Ngayon. Ang hirit na interim release ni dating Pangulong Duterte hindi dadalo sa ruling. Isang barangay chairman sa Pampanga patay sa pamamaril. At mga litsunan sa Laloma idineklara ng ASF free ng Quezon City government. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. may nanalo na. Yung barangay 176, yan ba yung pinakamalaking barangay na hinati na dahil sa sobrang laki? Nagkaroon pa ng referendum yata dyan nung nakaraan May nanalo na. Nandun sa barangay 176 sa Caloocan, si Sherwin Alfaro. Sherwin! Kuya Toning at Kuya Jerry. Ito nga yung barangay 176 sa Bagong Silang. Dito yan sa North Caloocan na napakalaki dahil nandito pala kami sa Phase 4B. Ito pala meron pang mga letter sa A hanggang letter F. Barangay 176 letter A, Zone A hanggang Zone letter F. So pinakamalaking barangay ito sa buong North Caloocan. Buong mundo, yan ang pinakamalaking barangay sa buong mundo. Kasi parang 3 oras sa kaming bumabaybay. Nandito para kami sa barangay 176. Grabe, ang lawak dito, para tong Florida sa lawak. Pero yan bang kaharap mo na yan? Siya ba ang chairman? ito ang chairman ng Poultry Supply Store dito sa barangay 176. Meron kasi tingnan mo mga tinda nila. Mga manok, patokasa manok, feeds. Yun, yung panonood sa TV. Ito yung TV nila. Ayan yung kanila TV, May DZRH, so talaga naka-DZRH. Ano yan? Cable? Cable, cable. Anong cable? Anong cable? Signal ang kanilang pinapanooran. Yan ang winner natin ngayong umaga. Channel 18. Si Tatay, pangalan nyo? Jeffrey Griego. Si Tatay Jeffrey. Tatay Jeffrey, palagi kayo nakatune in sa DZRH. Opo, tayong umaga pa po. Alas 4 pa. Alas 4 pa kay Angelo. Kaya Angelo pa. Nakatutok na po kami. Maraming salamat po sa inyo, Tatay. Kumusta naman ang benta ng mga patuka dyan? Medyo okay naman po.
Marami bang nagsasabong dyan sa inyo? Marami po. Ang dami ng manok na tinda. Ano mga lahi niyan? Mga may pampin manok po din. yan. Saka mga kanawayon. Ano ba yun? Panabong ba yun? Panabong? Opo. Alin ho ba ang mas... Meron kayong talisayin? Meron po. Meron din? Meron po. Patingin nga. Ano nung ba? talisayin. Ano ba ang pinakamatapang? Pakita niyo sa amin Toro yan, yung yung talisayin, mga koleksyon ni tatay ng mga manok. Oo. Dito, naka-display para doon sa mga gustong bumili. Ano ba bang lahi? Makikita nila agad kung ano mga lahi. Sherwin, ano bang lahi daw ang pinakamahusay? Matapang. Ang pinakamahusay daw ay lahing Pilipino. May uhusay pa ba doon? Kasi talisayin. Ayan. Sa Asa baba. po talisayin? Ito Sa baba. Ito Sa yung baba. talisayin. Sa Ito baba. yun, yung talisayin. Ayun o, ganda. Ayan no? Ang ganda ng tindig. Tignan mo naman no? Talisay na talisay. Talisayin. Tapos ano pa po yung ibang lahi? Texas. Ito naman ang Texas. Ayan. Tignan mo. Mukhang Amerikanong hilaw. Texas. Texas yan talaga. Ito po. Kabir, meron bang kabir dyan? May kabir. White hat. White leghorn. Leghorn. Yan yung ginagawa pong drumstick. Tatay. Yung kinakain lang sa ano. Tatay Jeffrey. Tatay Jeffrey. Sino ba paborito mong chicks? Mrs. ko. Nag-iisa. Ang tagal sumagot eh. Ayun. Baka magkamali eh. Tatay Jeffrey, dahil kayo palagi nakatutok sa DZRH ito, meron kang Agila, 1,000 pesos. Thank you. Salamat. At Tatay Jeffrey, kapag nakuha mo yung ating word of the day, ating mini component ay mapapasayo. Tatay Jeffrey, anong ating word of the day? Statement. Statement ng ating word of the day dahil dyan meron kang DZRH mini component. At syempre meron ka pa DZRH t-shirt at ang siksik liglig kumaapaw na DZRH Noche Buena basket para sa iyo na tatay. Ano masasabi niyo po? Maraming salamat po, Anthony. Maraming salamat po, Tatay Jeffrey. Maraming salamat. Ingat po kayo at congratulations po. Kayo napakasipag nyo at kaya lumalago ang inyong negosyo. Tapos matindi yung kapartner ninyo. Laging nakabantay sa inyo. Din talagang gwardyado si Tatay. Andito lang mismo sa tabi. So i-entrega na ngayon yung panalo. Yan kay Mami. Mami, pangalan nyo po? Azucena po. Azucena. Yan, no? Si Nanay Azucena ang katuwang ni Tatay Jeffrey. Opo. Ilang taon na po? 76 po. Ilang taon na po kayo magkasama? Ay, matagal na po. Siguro mga 50 na siguro. 60. 60 years na kayong magkasama. Kay 20 lang ako nag-asawa eh. Oo. 76 na ako. Tama, mga 60 na o halos 60 years na. Grabe, ang tagal na ng inyong pagsasama. At sa inyong pagsasama, nawa po, biyayaan pa kayo ng napakaraming biyaya. Madagdagan pa kayo ng anak. Madagdagan pa kayo ng anak. Talagang mga anak pa, hindi nahahabol. Anak po nga paghapon. Hindi nahaabot. Yan. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka na susunod natin winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yay! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:20 na. This time check is brought to you by Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:25 na ng umaga. Patay ang chairman ng Barangay Balibago sa Masantol, Pampanga matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek. Patay sa ulat, pauwi na sana sa kanilang bahay ang biktima na si Barangay Chairman Jinky Buboy Kiambao matapos dumalo sa birthday party ng alkalde ng Masantol nang mangyari ang krimen. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek ay hindi ng motibo sa pagpaslang sa biktima. Matatanda ang isa ring barangay captain sa Digo City, Davao del Sur ang itinumba
habang nakalive sa kanyang Facebook account. Umakyat na sa 4 na milyong piso ang halaga ng pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagpaslang kay Barangay Chairman Oscar Bukol ng Barangay 3 de Mayo, Digos, Davao del Sur. Magmumula ang karagdagang 2 milyon mula kay Davao Occidental Governor Claude Bautista at sa pamilya ni Bukol. Magugunitang nagalok din ng tig 1 milyon piso sina Vice President Sara Duterte at Davao del Sur Governor Yvonne Cagas. Ayon sa investigasyon, may ilang persons of interest na batay sa mga post at pahayag na iniwan ni Bukol sa social media. Hindi kayat ng PNP ang publiko na magsumbong ng anumang impormasyon upang agad na maresolba ang kaso. Magugunitang binaril si Bukol noong Martes ng gabi habang naka-live sa kanyang social media. Alas 7:26, nagnegatibo sa African Swine Fever ang 14 na tindahan ng lechon sa Laluma, Quezon City na unang ipinasara dahil sa banta ng naturang sakit sa baboy. Ayon sa Quezon City Government, 3 sa mga establishmento ang nabigyan na ng lifting order at maaari nang muling magbukas. Noong November 13, inutos ang temporary closure sa mga naturang establishmento matapos na magpositibo sa ASF ang ilang baboy sa lugar. Agad namang nagsagawa ang mga tindahan ng daily disinfection sa loob ng 1 linggo, alinsunod sa memorandum ng Bureau of Animal Industry. Bukod dito, inatasan din silang sundin ang lahat ng sanitary, safety at health protocol bago muling payagang mag-operate. Samantala, tiniyak naman ang lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang kanilang tulong upang mapanatili ang kalinisan, kaligtasan at kalidad ng mga produktong galing sa La Loma. Hindi sisipot si Pangulong Rodrigo Duterte sa isasagawang pagdinig ng International Criminal Court ngayong araw kaugnay ng hirit niyang interim release. Kasunod ito na isinumiting waiver ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman para hindi dumalo pisikal o virtual man sa pagdinig. Dahil dito si Kaufman ang magiging kinatawan ng dating Pangulo sa pagdinig na isasagawa mamayang alas 5:30 ng hapon oras sa Pilipinas. Ay, malaking balita yan. Abangan natin, 5:30 p.m. Oo, ito yung tungkol sa kung ang dating Pangulo ay palalayain. Pansamantala. Ang dating Pangulong Duterte kasalukuyang nakadetene sa pasilidad ng ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crime against humanity kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Nanawagan ng business group sa Administrasyong Marcos na magsagawa ng mandatory lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan. Ito para ma-validate ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga government officials bilang bahagi ng paglaban sa katiwalian. Sa inilabas na pahayag ng grupo, iginiit nitong hindi sapat ang pagsasapubliko ng SALN dahil hanggat walang malalimang verifikasyon ay mananatili lamang itong symbolic records. Ang naturang pahayag ay nilagdaan ng Management Association of the Philippines, Makati Business Club, Financial Executives Institute of the Philippines, Justice Reform Initiative Institute for Solidarity in Asia at Shareholders Association of the Philippines. Kinasuhan na ng Bureau of Internal Revenue ng tax evasion sa Department of Justice ang 2 contractors na sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Kabilang sa mga kinasuhan ang mga opisyal ng IM Construction Corporation at Sims Construction Trading dahil sa paglabag nila sa National Internal Revenue Code of 1997. Sinabi ni BIR Commissioner Charlie Mendoza na abot sa 13.8 million pesos ang kabuuan tax deficiencies ng mga ito dahil sa mga fictitious expenses under reported income at false VAT declaration. Dinagdag pa ng BIR Chief ang pagsasampa ng kaso ay bahagi ng pinalakas na kampanya laban sa mga kontraktor na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ang IM Construction Corporation ang sinasabing nakakuha ng kontrata para sa konstruksyon ng pumping station at flood gate sa barangay Santa Rosario, Hagonoy, Bulacan. Ngunit natuklasan na hindi pa ito na itatayo kahit fully paid na ng gobyerno. Bigurin naman ang Sims Construction na maitayo ang reinforced ng river wall sa barangay PL Baliwag kahit nabayaran na ang buong proyekto.
Naghain ng not guilty plea ang 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways na dawit sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Sa arraignment ng kaso, isa-isang iniharap sa 7th Division ng Anti-Graft Court ang mga opisyal kung saan binasa sa kanila ang mga paratang bago sila formal na nagpasok ng kanilang plea. Kabilang sa mga nag-plead ng not guilty sina Dennis Pelo Abagon, ang OIC Chief ng DPWH Quality Assurance, Gerald Pacanan, Regional Director ng DPWH 4B at Jean Ryan Alurin Altea, Assistant Regional Director. Sa arraignment, ibinunyag ng Sandigan Bayan na hindi nakadalo si Juliet Calvo, hepe ng DPWH 4B Maintenance Division na kasama ang kinasuhan. Nakatakda siyang i-arraign sa December 2 at kasalukuyang nakakulong sa Camp Karingan. Alas 7:31 ang ating oras. Tinutulan ng Office of the Ombudsman ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makabiyahe sa Japan, Norway, Iceland at Austria ngayong holiday break. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan 5th Division, napagalamang may 2 travel motions si Estrada mula December 26 hanggang December 31 para sa Japan at January 5 hanggang January 15 para sa Europe. Kaugnay nito, pinagsusumite na ng korte ang senador ng kompletong dokumento kabilang ang plane tickets, hotel bookings, itinerary at affidavits ng kanyang mga abogado sa loob ng 5 araw. Pero ayon kay Prosecutor Lenny Padaka mula sa Office of the Special Prosecutor ng Ombudsman, dapat ay maghinay-hinay ang korte sa pagpayag sa biyahe ni Estrada. Ito'y dahil iniimbestigahan pa siya ng Independent Commission on Infrastructure at kasama rin ang kanyang pangalan ng mga nasa lookout bulletin. Susunod! Tito Boy! Sino itong actress na happy sa kanyang bagong love life, buntis daw sa kanyang non-showbiz boyfriend? Yan at iba pa sa pagbabalik na Pangunahing balita. 7:32. Pangunahing balita. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Hey, kumbachero. Ben. Tutulog ang tao. Nakakatulog na ako sa haba ng commercial ni Ano naman itong mga commercial na yan sa DCRH? Ang haba-haba. Dami-daming commercial. Pero ayaw nyo bang bawasan yan? Nagpapasalamat tayo sa ating mga salamat Ay, po. hirap kasi pagka number 1 ka eh. Ayun talaga. Ito sinusundan eh. Pero hindi kami nagre-reklamo. Ganun talaga. Ayos lang po yan. Ang mairereklamo mo, pagka hindi mo malaman, saan ko ba naiiwan yung cellphone ko? Ayan, At susi ko. Kumbacher, ikaw ba nagkakagano na? Halos araw-araw may mga ganyang pagkakataon, kumbachero. Pero sabi nga nila, normal lang daw yan eh. Pag medyo nagkakaedar na. Normal nga, pero hindi ibig sabihin dapat na lang nating hayaan. Meron tayong magagawa, lalo na sa mga elderly, yung pagiging ulyani nila. Pero may magagawa tayo para mapanatiling sharp ang memory. Tama ka dyan, kumbachero. Kaya magandang regaluhan ang mga nanay at tatay ng N+ Gold. May brain boosting nutrition kasi may vitamins A, C, D3 at E at B complex na tumutulong laban sa brain aging. Aba, panalo yan. Pati mga minerals tulad ng magnesium at zinc kasama rin. Yan para sa mga mas malinaw na pag-iisip at cognitive performance. Kaya mga anak, kung gusto ninyong manatiling alerto at bibo ang inyong mga magulang, wag puro cellphone o TV. Bigyan din sila ng N+ Gold. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at leading drugstores nationwide. Puntahan natin ang ating birthday boy. Birthday boy Gonzales. Ang handa raw niya ay 500 pesos. 500 pesos. Pwede bang kakasya ba ang 500 pesos na panghanda? Alamin nga natin kay birthday boy Gonzales. RH29 Boy Gonzales. Coming boy. Actually, Jerry, nagagalit niya yung mga misis dito nung mga tinanong ko eh. Bakit? Sa Bloomington Market. Dahil hindi daw kasya ang mga 500 piso para sa Noche Buena. Ang mga ginang na namamalengke sa Bloomington Market sa pahayag ng DTI nakasya ang 500 piso para sa Noche Buena.
una nang nanindigan ng DTI na sapat ang 500 para sa paghanda sa Noche Buena. At naliwas naman dito sa payag ng mga namimili sa Bloomington Market. Ayon sa mga namimili, hindi na manukasa ang nabagit talaga para makabili ng ham, sangkap na sa macaroni, salad at pang spaghetti dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin. Dito nila kahit maghanap ng mas murang brand ay kulang pa rin daw ang 500 piso para makabuo ng traditional na handa sa Pasko. Pakinggan natin si Ginang na namalengke dito sa Bloomington Market. Ay kasya daw po yung 500 pisong budget para pambili ng Noche Buena. Ay, hindi po yan cash po yan. Ano lang yan, pangpansit lang yan. At saka ano lang yan, 1 kilong manok. Sa hirap ng buhay ngayon, mahal-mahal ang ano bilihin. Hindi ka makakabili ng ham. Hindi ka makakabili ng ham. Wala pang pangkok, wala. Spaghetti. Ayun, ano pa, nang bitin pa sa marikado yan. Pagka po bumili kayo pa Noche Buena, magkano inaabot? Mga ano yan, 1,500, 2,000. Yan ang inaabot yan. Magkano ba ham ngayon? Boy, magkano ba ham ngayon? Yung mga... May 380 pesos at conforme sa brand. Eh, yung pinupuntahan mo dyan sa may gawing Binondo, ano yung tinda? Mahal yun. Mahal yun, libo. Excelente. Oo, yung excelente. Excelente. At dito sa pinuntahan ko, sa Bloomington, ang presyo ng ham niya, retail, 374 pesos. Gano'n na karami yun? 149. Isang bilog. Kalahating kilo. Isang bilog. Isang bilog. Parang ano yun kung kalahating kilo. Kalahating kilo ba ano nyo? Kalahating kilo, no? Yung ham. Isang kilo pa lang. Nakita ko yung 1 kilo. Pwede bang hatiin lang kamo yan? Alam kalahati lang. Pwede? Pwede bang kalahati bumili? Wala daw. Kasi nga 500 lang ang budget eh. Hindi na pwede kalahati. At talagang isang buo ang bili ng ham. Yun ang Masarap yung pinakamura na rito. Yung ham saka kahit na yung kalahating ham lang tapos yung magkano ba keso de bola ngayon? Keso de bola. Mahal din yung keso de bola. Parang yan ang masarap na magka-partner no? Tapos mag-i-spaghetti ka na ang pampapula mo ketchup. Ketchup lang. Tapos ang sahog mo ay hotdog. Hotdog. Ayos na. Kaso, kung 5 sila, 2 anak niya, dito ibig sabihin, hindi daw talaga kakasya. Hindi kasya. Siyempre, kahit paano, pagka ganyang okasyon daw, dapat, hindi lang isang putahe, merong manok. Ang manok na yun, nasa 200 pesos. Kalahati, 100. Ang baboy, isang piraso, 1/4. Magkano rin yung kahit pagkasya talaga, hindi magkakasya. Yung 500 piso. Yan yung mga reaksyon ng mga ginang, misis na namili dito sa Bloomington Market sa Santa Cruz, Maynila. So, si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Boy G. Oy, magandang umaga at binabati rin pala ni Ditching Ruby ang kanyang ex-boyfriend na si Chris Mananis. Si birthday boy, Chris Mananis. At si yung Diso family at kay Ate Joanne na nakatutok daw ngayon dyan sa Washington State. Magandang umaga rin kay Kuya Joseph Chua at kay Doktora Jessica D. Ngayon na ba yun? Jessica D. Ngayon na ba yung... Tuloy ba yun, Doktora? Hindi yata, parang... ano ba yung... November 29, kumbachero. November 29. November 29 yung sa Ideal Vision sa Market Mall. Yun. Meron daw silang mga... Rockid Smart Glasses. Aba, meron palang ganun. Ito ba yung AI glasses? Aba, tinan mo nga naman. Mother, ha? Sabi sa iyo tinigil mo kasi yung mga paggawa mo ng mga istoryang sumasalamin. Doktora Jessica D, magandang morning. At magandang morning din kay Kuya Els Bartolome, si Kuyang Ed Season at saka si Ate Nilda ay
nandiyan na raw sila sa Lucena. Hindi nyo man lang daw, hindi lang daw natin sila nadalaw sa Bohol. Nasa Lucena na Nasa sila. Lucena na. Aba, tinan mo nga naman. RD Ronald Tan, magandang morning. Ganon din kay RD Jerry Asuncion. Aba, si RD Bobby Mahilig. Bobby. Ayun, ang binabayaran doon. Ang Jetour pala ay may third National Skills Competition. Yan ay gaganapin dyan sa may kanilang service center sa Quezon Boulevard, Quezon Avenue, near corner Araneta Avenue. Jetour. Kuya Eric Giang, magandang morning kay Kuya Romel Sitin. Kuya Romel. Maganda boarding. Baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, Kuya Elmer Ngo ha. Mamaya huwag ka mawawala. Mawawala, Kuya Elmer. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. At magandang morning din kay Dr. Wilfredo Dumale, ang presidente ng Nueva Vizcaya State University na nagbe-birthday, sabi ni Kuya Bong. Happy birthday, happy birthday, Doc. At magandang morning din kay ating Susan Yulo Ramos ng Bacolod. Kumusta ba yung ating mga inasal dyan? Di ba sa Bacolod yung inasal? Oo. Ayan. At magandang morning din kay Kuyang Alex Mabagos sa Northern Territory of Australian Darwin City. Sa Darwin City. Nandiyan daw sila, kumbatsero, sa Darwin City. Napunta ka na ba doon? Doon kami nag-emergency landing. Ganun ba? Yoko na pumunta dyan. Doon kami pinahirapan. Mga kasama nating mga Pilipinong papauwi ng Australia. Yung galing sa New Zealand? Galing Manila, bago ka makapunta ng New Zealand, daan ka muna ng Australia. Sa Darwin? Sa Auckland. Sa Auckland. Nag-emergency landing nga sa Darwin pa lang. Ayun. Matindi tong all-new Tigo REV Luxury Edition ha. 7-seater to, kumbatsero. 7-seater. Lakas ng dating. At alam nyo ba kung magkano ito? Magkano? 1,528,000 pesos lang. Hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition. Ang high-tech na features, pogi at moderno itsura. At syempre, sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Ninong Dong Tolentino, meron tong 1.5 liter turbo engine at pinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. 1,400 kilometers ang combined EV at hybrid range, kaya makakarating ka hanggang Bicol. Yun, marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasama yung adaptive cruise control at 540 degrees camera. Kaya Caber del Rosario, Aboyet. Caber del Rosario. Yan, si Caber. Hindi na raw Aboyet. Nga pala, Caber. Caber del Rosario. Pwede ka na mag-upgrade. Subukan na ang Cherry Tigo REV Luxury Edition. Magbabalik po kami at 7:53 in the morning. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Right now, yung team ngayon, I feel like it's the best team ever in Philippine history, and hopefully we get the gold. Very proud po to be able to be representing the team, Philippine teams po, as since this is the first time din po that women's is going to join the hockey. Hello, ako si Jello Tigaronita, isang forward sa ice hockey men's national team. Hello, ako si Micaela Sabrina Anli, goalkeeper po sa women's national team. Abangan ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Hernan Jerry Baja. 2x2. Pinapaalala lang po ng Department of Labor and Employment
na obligasyon ng lahat ng mga kumpanya na magbigay ng 13th month pay sa mga empleyado. Ang deadline po yan, ang last day ay December 23, pero ba't mo na paabutin pa ng December 23? Kung naman yan talaga namang itinatabi yan Pwede na, hindi na maaga. Itinatabi naman yan ng mga maayos na kumpanya. Ano ba tawag ng kumbatsero? Basta, sinusubi. Nagsusubi ang mga kumpanya buwan-buwan para sa December na 13th month pay ng kanilang mga empleyado. Kaya kung meron naman, bigay nyo na. Halimbawa, ang Katunyings, in-announce na namin sa Katunyings na by December 10 ay makukuha na nila ang kanilang 13th month pay. Ayun. Pero baka sabihin nyo, ba't parang yung 13th month pay ko hindi sakto dun sa sweldo kong buwanan? Kasi ang dami mong absent. Ayun. Nakabatay May pala kwenta dyan pala yan. Mother, yung pala yun, yung 13th month pay pala, ay nakabatay dun sa ipinasok mo sa buong taon. So kung hindi kasama yung leave, sick leave, vacation leave. Ako yun, libre yun. So parang kapag may mga absences ka pa, may absences ka, tapos may kwenta ron? Ano ba, marami kang absences, tapos pa-late ka sa trabaho. Ayun, parang nakasama pala sa kwenta yun. Sa kwenta yun. Kaya halimbawa, ang sweldo mo isang buwan ay sa Katunyings, ang sweldo mo ay 20,000. 20,000. Pag nakita mo yung 13th month pay ko, ba't 19,800 lang to? Hindi ba dapat 20,000? Hindi. Kukwentahan ka, papakitaan ka ng HR. Ito kasi yung mga absences mo. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Hindi ko man lang nalaman. At ang 13th month ay tax-free? Hindi ba? Tax-free ba? Sure? Hindi ba tax-free yan? Are you sure? Are you sure? Hindi, sa bagay. Ang naman talaga... Depende sa kwenta sa... Ang sweldo naman talaga ng mga empleyado pagka below 23,000 yata. Walang tax. Wala naman talagang tax pero pag yung minimum wage earners. Dito sa DCRH, sigurado ako, dahil kami ni Kumbatsero, ang laki-laki na sweldo namin dito. Huwag ka man maingay. Huwag masyado ilakas. Bulong mo lang. Ganun ba? Hindi pa pwede sabihin? Pinagmamayabang ko Pwede naman. Pero huwag masyado lalakas. Kaya naman. Yung sasabihin mo. Yung sweldo na. Kaya naman. Baka marinig ni Mother. Mother! Kung hindi lalampas na 90,000, walang tax. Ganun. Ang ano yan? Ang 13th month pay. Nakalagay ba sa batas yan? Di kami ni Kumbatsero dito, may tax pa rin yung 13th month. May tax pa rin. Pambira naman buhay ito. Dahil 90,000 lang yung sweldo nyo. Pambira naman. Ano ba namang buhay-buhay ito? Baka binigyan nyo na lahat, Attorney Rich, binigyan nyo na yata sa amin lahat ang sweldo naman. Kaya pala, ang liit na sweldo nitong si Yuel, 90,000 lang. 90,000 lang sweldo mo? 90,000 ka lang, Yuel? Tinan mo nga naman. Pambira. Kabago-bago mo lang dito. Si Don Carlos, magkano sweldo? Si Don Carlos. Entry level, magkano? Entry level. 23. Tingnan mo na, entry level ni Don Carlos dito. 23 ka agad. 23,000. Talo mo pa si Romel Puertes. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Bukas linggo yung trillion peso march. Opo, meron pong panawagan ang mga organizers ng trillion peso march, Kumbatsero, di ba? Na wag daw pumayag ang mga dadalo ng mga kanilang kaalyado na masingitan, na mahaluan. Dahil maliwanag daw ang kanilang naisin, managot ang dapat managot,
ikulong ang dapat na ikulong at isole ang salapi na Ayan. ninakaw Yun ng ang mga importante. hindoropot na ito. Managot, makulong, maibalik, maisole ang mga ninakaw. Yun po. Kasi gusto nilang klaruhin na hindi po sila para pabagsakin ang pamahalaan. Hindi po sila para palitan ang kasalukuyang liderato. Kundi apurahin, bilisan ang pagpapanagot, pagpapakulong at pagsosole ng salaping ninakaw ng mga magnanakaw sa gobyerno. Talaga. Oo, kaya ingatan daw po ninyo ang inyong hanay, yung mga atent po dyan. Yung ibang mga gusto namang magsamantala, gumawa kayo ng sariling pagkilos ninyo. Yung pagkilos na mapayapa rin. Yung iba kasi kumbatsero, talaga namang ngayon pa lang nagsasayan naghahanda na At sabi, malapit na, kami naman. Kami naman. Ay, nako. Yun ang inaabangan. Inaanang ko po. Maawa po kayo sa ating bansa, mga kababayan. Ang bansa natin ay lumpun na. Talaga. Lumpun-lumpun na. At sana po ay huwag mawala ng pag-asa ang marami. Meron na po tayong mga nakakausap na ang pinaplano na Saan ba tayo lilipat? Saan ba tayo magmamigrate na bansa? Dahil gusto nang tumakas sa nangyayari sa bansang ito. At mga kababayan nating napupunta sa ibang bansa, nahihiya, halos hindi na magpakilalang Pilipino. Dahil alam na alam kung anong nangyayari dito sa atin. Ay, nako. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at nagupit ng 2x2. Damdaming bayan with lakay. Susunod na. Me and you, and I think to myself, what a wonderful world. This time check